Hello guys, welcome back sa YouTube channel natin. Bali, meron kaming gagawin ngayon, isang upright na pressure. Ito siya. Yan. Bago pa, bali nabili namin ito sa mga junk shop boys. Yan, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6 layer na upright pressure. Yan, bali chinek ko na ito mga ka-DIY. Ang problema nito is stuck up yung kanyang compressor. Ito sa likod. Dito tayo sa shop. Yan. Bali ang problema talaga nito is stuck up yung kanyang compressor nung chinek up ko. Bali binili ko siya ng 1,000 pesos itong upright pressure nito. Bali ito ay hindi inverter at ito pa ay mechanical type pa lang. Ganito pala yung setup niya. Kundura yung brand. Yan. Tapos dito sa ilalim, ito yung kanyang compressor. Chinek ko na ito. Ang problema is stuck up. So ginawa natin is ginerg natin. Gumamit tayo ng kapasitor para mapastart natin yung compressor kasi nag-high ampere yung compressor, ibig sabihin stuck up or dumikit yung piston ito sa loob. Matagal itong na-stuck siguro bago nabili ng mga tropa natin ng mga junk shop. So stuck up siya. Ang ginamit ko yung starter natin sa kapasitor. Ginerg natin para matanggal natin yung stuck up. Ngayon mandar naman siya. At chinek ko yung kanyang relay at saka yung overload niya, okay naman. At yung resistance ng relay umabot pa ng 30, 15 ata o 30, 15. So kapag ganoon is good pa yung ating relay. Pwede kasi mag high ampere yung ating compressor pag bad yung ating relay. Yung starting relay natin ito yon. At yung OLP naman or overload protection is meron talagang contact yan. Ito naman merong resistant, ito naman may contact. Yung overload. Tatanggalin natin, ipapakita natin sa inyo kung paano mag-check ng ganitong pyesa. So bago natin isaksak mamaya. So sinaksak ko na siya nung isang hapon, nung nakaraan araw. Sinaksak ko na siya, bali nag-high ampere din. Pag high ampere niya, at chinek ko yung kanyang overload protection at saka yung relay, okay naman. At nag-high ampere, so gumamit ako ng starting capacitor para mapastart yung compressor na ganito. So may start naman siya, problema hindi naman siya lumamig. Pero hindi pa siya dumaan ng repair. Kung napapansin nyo, wala pang daan ng repair yan. So ngayon, check muna natin ito para alam nyo rin kung paano mag-check ng overload at saka relay sa mga ganito. Bali yung kanyang compressor na ginamit is Imbraco. Ayan o. Isa sa pinakamagandang compressor ay Imbraco. Ayan. Bali, ito yung kanyang specs lahat. Ayan. Bali, meron thermal fuse sa loob ang compressor na ito. Thermally protected. Okay. So check muna natin. Kuha muna tayo ng tools para pan-check dito. Para ituro ko rin sa inyo kung paano mag-check nyan. Isang kundura na upright pressure. Yan. Okay, kuha lang tayo ng gamit. So unang gagawin natin is tatanggalin muna natin itong relay at OLP. Mag-check naman sa analog tester natin is naka X1 lang para maganda yung sukat yung reading natin. O kahit dito sa X10. X10. Sa X10 lang. Yan, tapos i-zero nyo muna tapos tester natin yung OLP or overload. Dito lang naman yan sa pin dalawa. Kailangan meron siyang palo yan o. Yan, may palo tayo sa tester. Ibig sabihin good yan. At ito naman yung OLP o ay ang starting relay natin is marireading din natin ito kung ilang ohms. Ayan, so it's better talaga na igamitin siya times 1 yung ating tester para sa relay para masukat natin. Ayan. Ayan. So ayaw mag 0 yung ating tester, okay lang yan. At least ma-reading natin yung itong relay. Dito sa dalawang butas niya, kailangan makaka-reading tayo dito. Yan, so pumaro tayo ng 20. Yan, 20 yung ating resistance. 20 ohms. Ibig sabihin is okay yung ating OLP or overload. Kasi kapag nag-0 yan, pumalo naman at pumunta ng 0, ibig sabihin short na yung ating PTC or yung starting relay natin. Short na yan kapag pumalo naman pero 0. Ibig sabihin sira yan. Pero sa ganitong sitwasyon, so hindi yan sira. Yan o. nag-reading tayo ng 20 ohms or 15
16, 17, 18. Depende sa klase ng relay. So ito ay isang 20 ohms or 15. So good pa yan. Tandaan nyo lang kapag nag-0, sira yan. Pag hindi pumalo, sira din. Okay, so lagay natin dito. So bala ito ay gumagana. Lagyan natin ng ano. Lagyan natin ng clamp tester para malaman natin kung good pa ang compressor. Yan, bali kunan muna natin ang amperahe yung compressor. Select natin sa A or amperahe ng para sa AC. Dito sa ilalim sa OLP. Sa OLP tayo kukuha ng connection. Mas maganda sa OLP. Tapos iuna lang natin yung pinaka thermostat nito dito sa likuran yan. Kailangan naka-on yan para mas mag-on yung compressor. So saksak natin. Yan. Bali meron tayong nakukuha ang 0.9 amps. So sa ganitong amperahe, ibig sabihin parang walang laman ito. Walang preyon sa loob. Pagka bumaba kagad ang amperahe, tapos ganito yung kalaking motor at yung amperahe lang natin is 0.9. So ibig sabihin may problema yung ating refrigerant nito. Malamang ito ay walang preyon or malamang ito ay loss compression, kaya mababa yung amperahe na binibigay ng compressor. So dapat ito ay pumapatak ng 1.2 amps kapag may karga, pagka ganito kalaking compressor na. So dito naman kapag kinapa natin is hindi siya umiinit. Ibig sabihin meron siyang butas kapag ganito. Walang preyon or butas or loss compression ng compressor pag hindi umiinit yung ating high side o yung ating ito, yung pinaka metal. Hindi umiinit, ibig sabihin walang kargang preyon. Walang preyon or loss compression ng makina, kaya hindi nagbabato ng pressure, kaya hindi siya walang preyon. So ibig sabihin hindi siya iinit. Hindi iinit ito at hindi rin lalamig yung pinaka-pressure natin. At ito medyo maingay yung kanyang compressor, ibig sabihin walang laman. Kaya ang tendency mababa ang amperahe ibinibigay ng compressor. So gagawin natin is tatanggalin muna natin itong original niya. Yan ang original pa, hindi pa na-repair. Titingnan natin kung may refrigerant o preyon na natira sa loob. Tanggalin muna natin. At least gumagana yung ating compressor. Ito na i-jerk na natin yan, sinabi natin kanina. Power off muna natin. Tingnan natin kung may preyon pang laman o refrigerant. Yan, wala. Walang sumingaw. Ibig sabihin walang preyon to. Lagyan natin ng access valve para malagyan natin ng hangin at ma-check natin baka may butas to, kasi walang walang preyon na lumabas nung binuksan natin to. Yan. So lagyan natin ng bagong access valve to. Then lagyan natin ng panibagong access valve. Tanggalin nyo muna yung pinakapito, tapos ilalagay natin to ito. Para ma-identify natin mamaya kung bakit wala siyang refrigerant o preyon. Okay, bali lagyan natin siya ng pressure. Ito yung aking pinaka-vacuum natin at saka pang pressure natin, isang compressor din DIY natin. Ayan, ito yung buga. Ito naman yung higop. Buga. Lagyan natin ng hangin sa loob para makita natin kung may butas siya o wala.
So unang gagamitin natin is yung red. Red is ilalagay natin. Red, yellow. Ito yung gagamitin natin para sa pag-pressure. So naituro ko naman yan sa ibang vlog natin kung paano gamitin. Yung red is dito. Para sa pressure lang muna yan. At buksan natin to. Open natin. Tapos close natin to sa kabila. Yan. Close at saka open. At yung yellow sa gitna ito. Kargaan natin ng hangin yung loob ng rep para malaman natin kung may butas o wala. Yan. Bali unti-unti nang umakyat sa ano yung ating pressure. Ayan, unti-unti nang kumakarga yung ating compressor dito sa ating refrigerator. Ayan. Kailangan mo natin kargahan ng hangin sa loob para malaman natin kung may butas siya o wala. Kung bakit wala siyang preyon, ibig sabihin baka ito ay may leak or may butas kaya naubos yung preyon niya at hindi lumamig at natambay ng ilang taon. Tendency pinabayaan ng may-ari at binintal sa ating mga junk shop. Ngayon is nabili natin. Subukan na natin baka magawa pa natin yung ganito. So karga tayo. Yan, papakit pa lang. Kargahan natin at least 100 PSI or 125 or 150. Kahit 100 lang okay naman or 150 or 125. 125, 150, 100. Yan ang yung karga ko nilalagay sa mga ganito sa pressure. Yan, so malapit na tayo mag 125 PSI. Gitna tayo ng 100 at saka 150. 125 na. O lagpasin natin konti. Yan, lumagpasin na konti. Tapos patay natin yung ating vacuum. Yung ating pinaka-vacuum natin. Patayin natin yan. Tapos i-close na natin to. Close na natin. Yan, para malaman natin kung may butas o wala. Pag bumaba yan, ibig sabihin may butas. Pag bumaba yan, ibig sabihin may leak yung ating pressure. Kailangan natin sabunan para malaman natin kung may mga leak. Okay, so hanapin ko lang muna gamit yung ating sabon at saka sponge. So ayan mga ka-DIY, bale binilikan natin siya ng ilang oras. Yan o. Balik tayo kang 4 na oras ata to. Babad natin, so meron siyang leak. Yan o. Dating karga natin ng 125 PSI, so bumaba na siya ng 90. Ibig sabihin meron siyang leak. So malamang leak nito is nasa evaporator or nasa condenser. Pero nang unang i-check ko lang dito is itong ating condenser side ito. Ito yung umiinit sa katawan ng pressure. Bale ito yung connection niyan sa filter ito. Yan yung pumasok sa katawan ng pressure para yan ang magpainit doon sa pintuan natin. So baka ito yung nagkaroon ng leak, kaya hiwalayin muna natin sa pag-leak test itong condenser side natin to. Itong dalawang ito yung condenser side or yung ating high pressure side ito. At ito naman yung ating low pressure side, yung pabalik, yung return. So ito i-test muna natin to. Tapos ito sa filter niya, yan. I-close natin to, tapos ito bubunutin natin, lalagyan natin ito ng access valve para matest natin sa sa leak test, para ma-leak test natin kung nandito yung butas. Minsan kasi mga butas niyan dito sa gilid, dito. Dumaan minsan yung tubo yan, pupunta dito sa pintuan. Yan. At merong bagong pasok, automatic, isa, yun. At yung isa ito okay na. Yan, bagong pasok na rin. Ito bagong pasok lang ngayon. Yan. So tara, sipalit muna natin to. I-close natin to, tapos lagyan ng access valve to.
Ano? Ano? So ang ginawa ko mga ka-DIY is hindi ko naman kinating yung ano, yung pinaka-filter. Bali, hininang ko mismo yung filter yan. Kinating ko kanina yung ating kapilyari tapos hininang natin tong dulo. Tapos ito is paglalagyan natin ng bagong access valve yan para mapresyuran natin. So yan ang ginawa ko para mas mabilis lang na trace natin kung saan yung butas. Kung dito nga po talaga doon sa ating high side or doon sa ating pinaka low pressure side. Ayan, so hinangin natin to para malagyan natin ng hangin. So yan ang gagawin natin kapag mag-leak test tayo. So kapag wala ditong butas or walang leak yung dito sa ating high pressure side, so proceed tayo dito sa ating ano, low pressure side. So kapag walang leak sa high side, sa low pressure side tayo leak test. Yan, hininang ko na yan kanina para malagyan natin ng hangin. Para maligtis na natin. Importante maligtis talaga natin to. Kaya napakainam na magsipalit tayo kung leak test. Yan. So kinargaan ko siya ng hangin at least 200 PSI lang. Yan, 200 PSI yung kinargaan natin ng hangin. At kung napansin ko naman mga ka-DIY, hindi talaga siya bumaba yung ating gauge. So yun ang napansin ko, wala tayong butas dito sa high side. Yan o, nasa 200 may gauge yung karga ko. So hindi talaga bumaba yung ano, yung gauge natin, ibig sabihin walang butas ito. Ang problema nito mga ka-DIY sa low side natin, doon nagkaroon ng problema yan. So ito yung ginawa ko, bali isang manifold gauge at dalawang pressure yung ginamit natin. So ito sa low side natin yun, no? Nilagyan ko ng pressure yung sa ano, low pressure side. Tinanggal ko kanina, hindi ko na pinakita. So parehas lang naman ang procedure niyan. So dito sa low side natin, nilagyan natin yung low pressure side at yung high side natin is ganun pa rin. Nilagahan ko uli ng hangin. Yan, bali ito bumababa talaga yung low pressure side natin. Sa high side natin, yan bali hindi bumaba. At dito naman sa pinaka low side natin, yan bumaba oh. Kung napapansin nyo, bumababa yung ating gauge, ibig sabihin may butas tayo dyan or may leak yung ating evaporator. Sa evaporator side tayo magtutrouble kapag ganito. Nakita na natin kung saan ang problema. Walang problema yung ating high side or yung ating condenser side. Sa evaporator side tayo may nagkaroon ng problema o nagkaroon ng leak. So yan, bali tinanggal ko na to kasi kakalasin ko yung buong evaporator niyan. Tatanggalin natin lahat ng mga evaporator at saka i-check natin. So wala talaga siyang natusok. So hindi siya natusok. So papakita natin sa inyo mamaya yan, pull out na natin yung evaporator niya. Papakita ko sa inyo kung saan banda nagkaroon ng problema yan. So dito, yan. Yan, tatanggalin natin ng mga screw doon sa gilid ng ating evaporator para ma-pull out natin yan. Mga screw na yan tatanggalin natin. Pull out natin yan, yung mga screw. Ito para matanggal natin lahat. Ilalabas natin yung evaporator niyan. Titingnan natin kasi sinabunan ko na yung evaporator, so wala talaga doon. So yan, bali inangat ko yung pinakatubo para mahila doon sa likod. Yan. Para mahila natin yung evaporator at ma-leak test natin kung saan banda yung nagkaroon ng problema. Okay. At sa wakas mga ka-DIY is nalalabas ko na rin itong ating evaporator. Kasama ko rin mga ka-DIY yung aking kapatid dyan. So yung kapatid ko is walang trabaho kaya dito pinapasok ko muna dito sa atin. So lahat kami dito is bali 6 kami magkakapatid dyan. So dalawang kapatid ko ay nandito sa akin para ako itulungan sa mga repair. Yan. So pinapractice ko sila pag mag-repair para magkaroon din sila ng idea kung paano mag-repair ng mga refrigerator. So yan. Mamaya papakita ko sa inyo mga ka-DIY. So dito mga ka-DIY, bali kinargahan ko na yan ng 100 PSI na hangin yung ating tubong yan. At yung evaporator natin, yan yung nililigtis natin, kinargahan ko na yung hangin ng 100 PSI lang. Kung yan, nakita kagad natin kung saan ang butas. Nandito nga sa evaporator. So tama nga yung findings natin mga ka-DIY na nandito sa evaporator yung tama niya. Kasi hindi mo makita yung ganitong butas, hindi yan makita kapag nakapesto doon sa loob ng freezer. So makikita lang yung kanyang butas kapag nandoon niya sa loob ng freezer. So kailangan natin i-pull out para makita talaga natin. Ayan, merong butas, so yan. Isa yan sa dahilan kung bakit yung motor natin or makina natin is maingay dahil wala siyang lamang preyon. So yan, kita na natin yung butas. So ginawa natin mga ka-DIY is yan, dito sa talaga yan sa pagitan ng copper at saka aluminum. Ayan, ang ginawa ko mga ka-DIY is ganito lang. Nagputol ako ng 1/4 na copper tube.
Bali, idugtong natin itong ating copper tube dito sa ating aluminum. Idudugtong natin yan. Gagamit tayo ng aluminum. Yan. So, ganyan lang mga ka-DIY yung gagawin natin. Dugtungan. Kailangan, tansyahin nyo lang mga ka-DIY na mag-practice talaga kayo sa aluminum. Kasi medyo mahirap talaga itong aluminum maghinang ng copper to aluminum. So, kailangan kapag dito yung butas nyan, is patayo yung pwesto natin. Kung napapansin nyo, nakatayo yung ating copper at yung aluminum naman ay nakasalubong sa ilalim. So hindi nyo yan basta-basta mahinang na nakatagilid. Kailangan nakatayo yung paghinang ng ating aluminum. Yan, dahan-dahan lang yung pag-spot natin ng So mas mainam nyan mga ka-DIY is initin nyo muna yung pinaka-copper bago nyo patakan o bago nyo pahira ng aluminum. Mas maganda ang tira talaga nyan is nandito sa ating copper. Copper talaga yung painitin nyo bago kayo maglagay nyan. Bago kayo maglagay ng aluminum rod. Bago kayo mag-apply ng rod, initin nyo talaga itong ating pinaka-tanso o yung copper na nilagay natin. So ginamit ko diyang copper is 1/4 lang. 1/4 na copper tube ang size. So pasok na pasok yan dito sa ating aluminum. Lagyan nyo lang kunting, gamit na kayo ng long nose na magkunting expand lang siya at pumasok naman yung 1/4 natin na copper tube. So yun lang ginawa natin dyan. Ayan, so nahinang na natin. Ayan, tapos yung copper tube yun idugtong natin doon mamaya. Medyo mahirap lang talaga pagdating sa aluminum kahit sa mga evaporator din. So pinapractice yan, hindi yan makuha sa isang take lang. Kailangan more on practice talaga pagdating sa mga aluminum na to. Ayan, so naidugtong na natin. So dito mga ka-DIY is umulan pa. Ayan. So matagal na itong video ito mga ka-DIY. Bali lang to. Binoise over ko lang yan So wala na siyang leak. Kinargahan ko siya 100 PSI din yung kinargahan natin ng hangin. Ayan, kinargahan natin ng hangin yan. At wala na tayong dyan, wala na yung leak. Yan Yan. So nilagyan natin ng sabon kanina, wala na talagang leak yan. Yan, yung hininang natin, walang leak. Yan. Yan, may isang paraan dyan mga ka-DIY. Kung hindi kayo marunong maghinang ng aluminum, pwede naman dyan yung yung thread type lang. Pwede naman yun. Pwede nang hinang ganito, pwedeng thread type. So ayan mga ka-DIY, bali tapos ko na siyang i-assemble and tapos ko na siyang na-plasing kapon. Na-plasing na natin to. Tapos ang gagawin na lang natin is ito. Tinanggal ko na yung kanyang compressor at ipapaiga natin para hindi masira yung mga pinagdugtungan kagaya nito, yung aluminum. Aluminum at saka yung natin. Aluminum at saka yung copper. Dinugtong ko na kahapon. Yan, na-flashing na rin yan isa-isa bawat plate na-flashing ko na yan. Hindi ko na pinakita sa video. Tapos ang gagawin na lang natin, ito ipapahiga natin to. Yan, bali ganito. So ipapahiga natin ganun. Tapos para yung maipasok natin yung extra na copper yan. Yung evaporator natin, yung ito. Ayan, ito. Na-flashing ko na yan ng 141B para matanggal yung mga oil sa loob nun. Tapos yung compressor tinanggal natin para maiga natin itong freezer at saka ma-assemble natin yung mga plate nya, evaporator plate nya. Yan. So mamaya papakita ko na lang sa inyo paano gawin. So ayan guys, bali pinasok na natin yung pinaka-evaporator. Ganito yung technique ng pagpasok. So para hindi mabali yung mga join ng ating plate. So kasi baka mabali yung mga plate na ganon, yung mga pinagdugtungan. Mabali yan kasi hindi naman yan matibay talaga. So kailangan nakaiga na ganito, tapos ipasok sila sabay para hindi masira. Tapos yan, hindi pa natin nakabit yung pinaka-evaporator dito. Ayan Yan. So assemble na lang tayo dito. Lagyan na lang panibagong compressor dito. Lagyan natin yung compressor nya mamaya. So yun lang. So dito mga ka-DIY is pinalitan ko siya ng panibagong compressor kasi yung compressor ng una nag-stack up pa rin or nag-high ampere pa rin, biglang tumigil. Ibig sabihin may tama na yung piston nun. So kung makagat na yung piston, may gas-gas na yung kapag ganun. So yan, pinalitan ng panibagong compressor at yan, nilagyan ko siya ng panibagong refrigerant. So kanina nagkarga ako ng 10 PSI, ngayon is bumaba na yung karga natin, naging 0 na. So bumababa yung karga natin kapag malamig na yung loob. So marami naman ako mga ka-DIY na tutorial nito sa YouTube kung paano magkarga ng Freon, kaya hindi ko na naisali dito. At yung paglagay ng compressor natin, so parehas lang naman yan doon sa luma at saka yung nilagay natin ngayon. So far mga ka-DIY is okay naman yung ating karga. Yan umuusok sa sobrang lamig, ibig sabihin tamang tama lang yung ating karga.
Bale, umaabot na pala yan mga ka-DIY ng negative 20 doon sa ating temperature. So meron na akong temperature yung nakabitin yung aking sensor ng temperature. Umaabot na yan ng negative 20. Kaya yung resulta mga ka-DIY ano, yan dumidikit na yung sample natin na yellow. Ibig sabihin nag-a-ice na, papabilog niya na yung ice dito sa bandang itaas. So yan ang resulta mga ka-DIY. Bale, umuusok na sa sobrang lamig. So observation pa rin ito. So medyo mahirap talaga kapag mga negative pressure yung ating binabantayan kapag ganito. So hanggang dito lamang mga ka-DIY at maraming salamat. Bye-bye.